May pagkakataon ba sa buhay mo na napigilan ka ng bagyo doon sa paglilingkod mo sa Panginoon? O siguro bisita, na dahil sa bisita ay hindi ka na nakasimba? O kaya anumang mga hadlang sa buhay mo na napigilan ka, no, sa pagsamba mo o paglilingkod mo sa Diyos, no? Si Paul, sa kanyang karanasan, hindi nakita niya, at si Lucas na witness po niya yon, na walang bagyo na nakahadlang doon sa pagsamba niya o paglilingkod niya sa ating Panginoon. At syempre ang Diyos ang kumilos, no, para hindi mapigilan ang plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Now, sa ating text po, no, titignan po natin yung detalye nun. Ano po? Yun yung pinaka-emphasis nung nais pakita ni Apostle ni Luke, no, na pinapakita niya po sa mga readers po niya na walang bagyo na makakahadlang sa plano ng Diyos na maipangaral ang kanyang salita saan man niya gusto itong dalhin, at particularly ito ay sa Rome. At sa ating text ay makita po natin na si Paul ay hopeless, no? At ang kanyang mga kasama ay hopeless sapagkat nakita nila na parang wala nang pag-asang sila ay maliligtas pa dun sa malakas na bagyong yon. Okay? Pero kinonfirm ng Diyos ang kanilang kaligtasan. Walang mamamatay sa inyo. At dahil doon, si Paul ay tumatag sa kanyang pananampalataya, naniwala siya sa salita ng Diyos at naging buo ang kanyang confidence na sila ay maliligtas. Naranasan mo na ba na malagay sa isang hopeless situation? Yung parang wala nang pag-asa yung buhay mo. Well, ito yung mensahe ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Paano harapin ang isang hopeless situation? At titignan po natin yon sa buhay ni Apostle Paul, at mula ron ay bibigyan tayo ng Panginoon ng karunungan para makuha ang mga prinsipyo na dapat nating tanggapin at paniwalaan sa mga panahon ng hopeless situation. Tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for today. Thank you for the privilege of worshiping you. Salamat sapagkat sa karamihan ay pinili mo kami, Panginoon, upang maging bahagi ng inyong pamilya, maging bahagi ng inyong kaharian, maging bahagi ng inyong iglesia sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus na namatay para sa amin at siyang aming pinanampalatayanan. Lord, we pray that as we study your word, we pray that you would open our hearts, our mind, Panginoon, so that we'll be able to grasp and apply your word in our daily lives, Panginoon. Salamat sa iyong banal na Espiritu na kasama namin at siyang nagtuturo po sa amin. Salamat sa pagkakataon din na may bahagi ng iyong lingkod ang iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Sa outline po ng Liberty University, no, tinuturo ko doon sa mga ating nag-aaral ng hermeneutics. Pinakita po nila yung outline ng ating immediate context na sila Paul, nung sila ay naglayag, no, mula doon sa Fair Havens papuntang Malta, ay naranasan po nila yung fearful storm, nakakatakot na bagyo, ano? Hindi ko alam kung nakaranas na kayo sumakay sa barko o sa bangka na nadaanan niyo yung malakas na alon, di ba? Doon pa nga lang sa maliit na alon, tatakot na tayo. Doon pa kaya sa malaking alon, no? Na naranasan nila Apostle Paul. Ang storm na ito ay tinawag doon sa ating immediate context, no, sa verses 30 to 14, na northeaster, no? Na tumutukoy sa isang treacherous wind of typhoon, na ito'y napakalakas na typhoon. At ito'y
itong storm na ito ay to the point na yung wave, no? Talagang maglilikha ito ng malaking wave, no, na sapat para wasakin ang isang barko. Ano po? Kaya naman, noong mga panahong yon ay nawalan ng pag-asa. Nawalan silang lahat ng pag-asa sapagkat napakalakas ng bagyo na kanilang kinakaharap. Sabi po sa verse 20 ng ating talata, nung sila po ay parang sa bawat araw na kanilang dinanas sa bagyo yun ay parang hindi nila nakita, no? Hindi nila nakita yung araw bituin na nag-appear, no? Or yung bituin o araw at bituin na hindi na po nila nasilayan po yon sa mga ilang araw. At dahil po sa lakas ng bagyo, no? At ang lahat ng pag-asa nila ay naglaho, no? Sabi po ni Luke, no, sa kanyang narrative, all hope of our being saved was at last abandoned, no? Tama yung description ni Luke, no, sa kanyang pagsusulat nito na all hope of our being saved, no, was at last abandoned. Siguro ang magandang tanong dito, bakit nangyari sa kanila yun? Palagay niyo, bakit nangyari sa kanila yun? Ba't dumating sa punto na sila ay mapunta sa isang sitwasyon na sila ay hopeless? Bakit? Kasi hindi sila nakinig kay Apostle Paul sapagkat sinabi na niya no last week na pag-aralan po natin, sinabi na niya sa kanila, sa centurion, na wag na silang tumuloy pero sila'y tumuloy pa rin at napunta sa isang hopeless na situation. At dito natin nakuha yung message last week, no, na importante na ma-discern po natin yung wise na advice, no, na binibigay po sa atin ng iba. Ano po? Sapagkat yun ay ginagamit ng Panginoon para tayo'y bigyan ng babala, no, ng warning. At nang sa gayon hindi tayo mantong sa isang masalimuot at hopeless na situation. Ito yung sinasabi sa Proverbs chapter 1, 25-26, because you have ignored all my counsel and would have none of my reproof, I also will laugh at your calamity. I will mock when terror strikes you. Sa Tagalog, kung di inyong iniuwi sa wala ang buong payo ko at hindi ninyo inibig ang aking saway, ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunahan. Ako'y manunuya pagkat ang iyong takot ay dumarating. No? So, napakahalaga na tayo ay makinig sa wisdom, makinig sa payo ng matatanda, lalo't kung ito'y mula sa katuwiran ng ating Diyos. Now, sa ating text, nakita po natin na sabi ni Apostle Paul sa kanila, mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin. Kung nakinig lamang kayo sa akin. Anong tono nung panalitang yon? Kung nakinig ka lang sa akin, di sana, hindi mo naranasan yan. Anong tono nun? Ha? Parang ano yung tono nung ganong klaseng pananalita? Paninisi, panunumbat. Tama, no? Di ba? Kung nakinig ka sa akin, di sana, hindi nangyari sa iyo yan. Okay. Pero pwede natin gandahan ng konti, no? Kung nakinig ka lang sa akin, di sana, hindi nangyari sa iyo yan. Di ba? Tama ba yung manisi? Kung mali yung manisi, mali si Paul. Tama ba yung manumbat? Kung mali yung panunumbat, edi mali si Paul. Ano yung iniisip ng iba tungkol sa paninisi or panunumbat?
Yung iba, kapag ka, siguro, yung iba lang ha, hindi ko alam kung naranasan nyo na yon. Pagka sinumbatan ka, yung iba ang ginagawa, ginagamit yung salitang yon ng mga nanunumbat laban sa kanila. Tignan mo yung taong to, mapanumbat. Diba gano'n, no? So, hindi na siya kailangan sumbatan, 'di ba? Sapagkat binabalik niya doon sa taong nanumbat yung pagkakamali, 'di ba? Tingnan niyo yung taong 'yan nanunumbat, o sino sa amin ang mali? Hindi ito ginawa ng centurion, 'di ba? Walang record sa narrative ni Paul ni Luke na nanumbat ang centurion na ang centurion ay ibanilig kay Paul. Bakit ka nanunumbat? Wala namang gano'n sinabi, no? O kaya yung mga taong nandun. Bakit ka naninisi? Anong karapatan mong sisihin kami? Mabuti pa yung unbeliever, no? Alam yung dapat niyang gawin sa isang lingkod ng Diyos na ginagamit ang lengguwahe ng paninisi or panunumbat. Ikaw, hindi mo ba gustong sinisisi ka ng iba? Kinamumuhian mo ba ang mga taong sinusumbatan ka? Nagagalit ka ba sa mga taong sinisisi ka sa iyong ginawang maling desisyon at ngayon ikaw ay nagdudusa sa iyong buhay? Bakit ginamit ni Apostle Paul yung language ng blaming? Bakit kaya? Para maliin siya ng iba? Ba't niya ginamit yung language ng blaming? Well, sinabi ito ni Paul para to gain respect. Para makuha niya yung respeto sa kanya nung mga hindi nakinig sa kanya. Since hindi sila nakinig sa payo ni Paul, ngayon, siguro, baka irespeto na niya sila, di ba? Irespeto na nila siya. Okay? Agree? Baka sakali. Baka yung iba, hindi gagawin yon. Pero I'm sure doon sa lugar na yon, nirespeto siya sapagkat tama yung kanya sinabi, di ba? Respeto ang ibinigay ng mga tao sa kanya. Ang Holy Spirit ba sa palagay nyo nanunumbat? Ha? Paano kung nanunumbat siya? Ano ang gagawin nyo? Babawiin nyo na yung sinabi nyo? Ha? Kung nanunumbat siya, sabi mo, hindi siya nanunumbat. Pagka nanunumbat siya, babawiin mo na yung sinabi mo, maniniwala ka na. Hello? Tingnan natin sa scripture. Ano po yung sabi sa... Hindi yata na ilagay yan. Ayan. The Spirit convicts. John 16:8. At siya, pagparito niya, sino yung tinutukoy ng Panginoon? Ang Holy Spirit, ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at saan? Sa paghatol, judgment. Okay? Ano yan? Tagalog ang Biblia. Siguro baka wala lang tayong ibang salita na mailagay dun sa word na conviction kaya sinusumbatan or sumbat yung naisip ng mga translators para i-describe yung conviction na ginagawa ng Holy Spirit. Pero sa salitang Griego, ito pong word na convict dito po sa John 16:8 na elegko ay ang ibig sabihin po nun ay to convince, to tell a fault, to rebuke, to reprove. Okay? Pag ikaw ba, sinabi mo sa kanya yung mali niya, ano ba yung ginagawa mo? Di ba mali yung sinasabi ni Paul dun sa mga iba? Di ba? Kung sana nakinig kayo sa akin, mali kayo doon, di ba? Di sana ligtas tayo. O, ganun yung ginagawa ng Holy Spirit, di ba? Telling a fault. Telling a fault.
Sinasabi mo sa kapwa mo yung mali niya, panunumbat, di ba? Tingin natin doon, panunumbat, paninisi, di ba? Sana kung di mo ginawa yan, di sana ligtas tayo, di ba? Mali ka, di ba? Aminin mong mali ka, di mo ko pinakinggan. Tama? Tama ba? Oh. Okay, wala tayong magagawa. Yan po yung translation na ginamit po ng mga translators sa word na convict, di ba? Sa ibang translation, pinapakita ng banal na spirito ang ating kamalian sapagkat yun ang work ng Holy Spirit sa ating buhay. Pinakita ni Paul yung mali nila, hindi kayo nakinig sa akin, kaya natin naranasan to. Ang tingin natin doon, di ba, panunumbat, paninisi, dahil sa tinulak natin ang ating kagustuhan, bagamat narinig natin ang mabuting payo. Pero ano yung purpose ng Holy Spirit sa pagsumbat sa atin? Ano yung purpose ng Holy Spirit sa kanyang pag-convict sa atin ng ating mga mali? Ano ba yung purpose niya? Tatlo, di ba? Para matauhan tayo, for us to come to our senses, para tayo ay magsisi, for us to repent, at magbalik loob sa Diyos, to turn to our God. So, pwede nyo na bang unawain yung inyong mga tatay, nanay, kuya, ate, pastor, leader ng church, kung kayo ay pinupuna, sinasaway, sinusumbatan sa mali ninyo? Handa nyo na bang unawain sila at irespeto? Ha? Hello? Mukhang di yata lahat eh. Ha? Kailan mali yung paninisi o panunumbat? Kailan siya mali? Kailan mali ang paninisi o panunumbat? Tingnan natin na. Number 1, kapag pinagtatakpan mo ang iyong pagkakamali. Tama? Sinisisi ka sa mali mo. Eh, ikaw naman kasi. So, hindi pala. Paano ba yan? Mali, paano? Kailan mali yung paninisi? Di ba? Kasi meron kang kasalanan, para matakloban yung kasalanan mo, ang sisisihin mo yung iba. Di ba? Ganon? So, mali yun. Kaya ka lang naninisi para pagtakloban yung mali mo. Kasi, alam mo yung mali mo eh. So, gagawin mo para hindi ikaw yung ma-highlight, hindi ikaw yung nasa hot seat, hanapan mo ng butas yung pumupuna sa iyo ng mali, di ba? Tama ba 'yon? Maganda bang gawin 'yon sa buhay natin? Tatakpan mo yung kasalanan mo, tapos papakita mo sa iba yung mali nung pumupuna ng mali mo. Tama yung sinabi ng Panginoon na bago mo tanggalin ang boot, ano 'yon? Lag. Ano yung lag? Yung katalan yung ginamit Tagalog din, no? Yung lag, yung ano po yun eh, yung troso, di ba? Bago mo tanggalin ang troso sa mata ng kapwa mo, tanggalin mo muna yung troso sa mata mo. Parang, ano po yun eh, exaggeration yun. Alam nga namang di mo makita yung troso sa mata mo, di ba? Dapat makita mo yun, kaso di mo nakikita yung mali mo, di ba? Ngayon, kinakatwiran ng iba yon. Bago mo tingnan yung mali ko, tingnan mo muna yung sa'yo. Ano mangyayari pagka ganon? Hindi na ako pwede mag-correct sa'yo, di ba? Kasi lahat tayo may mali. Sinong gagawa nun? Just lang? Eh, pinapagawa sa atin ng Lord yun, di ba? Sa Matthew 18:15. So, kung may tao na kinokorek ka o sinasabi sa'yo mali mo o sinisisi ka, hayaan mo na kung may makita kang mali sa kanya, sa ibang pagkakataon yon gawin, di ba? Sa simula, yun muna, di ba? Pagkatapos, saka natin asikasuhin yung mali niya para lahat tayo na itutuwid, di ba? Kasi pagka kinatwiran natin, siya rin naman eh, hindi na tayo magtutuwiran. Hindi na natin magagawa yung kalooban ng Diyos.
So, ba't pa tayo naging church? Di ba? Na hindi sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sinisisi mo ba ang iba para pagtakpan ang iyong pagkakamali? Number 2, ano pa kaya yung posibleng dahilan kung kailan mali ang paninisi o panunumbat? Kapag ang pagpapakita mo ng mali ay hanggang dun lang. Di ba? Yung wala man lang layunin na ang tao ay matauhan, yung goal ng Holy Spirit, di ba? Matauhan, magsisi, magbalik loob sa Diyos. Kung yun yung layunin mo sa isang tao na kakausapin mo para ipakita sa kanya yung mali niya, maganda, hindi ba? Pero kung hanggang sumbat ka lang tapos para mapahiya lang siya, then you are in the wrong. You are not doing the will of God. Amen po? Ano yung totoong motive mo kung bakit mo pinapakita yung mali ng iba? Ilang Diyos lang nakakaalam nun. At kung mali ang motibo mo, then pagsisihan natin yon at itama natin ang ating motibo. Okay, so tignan natin tong dalawang talatang ito ng paraphrase translation tsaka literal word for word translation. Ano napapansin nyo? Mga students ng hermeneutics, what do you see? Compare, analyze. Ano yung kulang na word? Naka-highlight na po para madali. Ano yung kulang na word? Yung sa Tagalog Popular Version, walang maaano, isa man sa inyo. Sa literal, word for word, big sabihin, ito yung pinakamalapit dun sa translation. Yung paraphrase kasi medyo pinalis ng konti para smooth, no? Na pangungusap. There shall be no loss of any man's life among you. Ano na wala? Yung buhay na mawawala, di ba? Yung maano, baka ma-aksidente lang yun, di ba? Walang maano sa inyo. Yung isa, walang buhay na mawawala, di ba? Walang buhay na mawawala. Okay? So, ang claim ni Paul, walang buhay na mapapahamak sa inyo. Hindi lang walang maano sa inyo, kundi walang buhay na mapapahamak sa inyo. Saan niya kinuha yun? Claim na yun. Ikaw kaya yung magsalita sa harap sa harap natin. Walang isa man sa inyo ang maghihirap. Amen? Saan mo kinuha yung claim na yun? Walang isa man sa inyo ang magkakasakit sapagkat ang sakit ay galing sa kaaway. Hindi galing sa Diyos ang sakit. Oh. Saan mo kinuha yung claim na yon? Saan kinuha ni Paul yung claim na walang buhay na mawawala sa inyo? Or mapapahamak sa inyo? Ngayon sinabi ni angel, di ba, naalala po natin, binis niya po yun sa sinabi sa kanya ng angel na mensahe ng Diyos sa kanya, nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na aking sinasamba, hindi yung anghel, kundi yung Diyos na nagpadala sa kanya. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo, dapat kang humarap sa emperador, alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mo sa paglalayag. O doon hinugot ni Apostle Paul ang kanyang claim. Tama? Meron siyang pinanggagalingan, meron siyang basihan. Salita ng Diyos. Yung iba naman, salita ng Diyos yung pinagbabasihan nila na hindi kayo hirap. Diba? Kaya lang, meron pang ibang nakalimutang talata sa Scripture na pwedeng hindi tugma dun sa katotohanan yon sapagkat kung hindi tayo maghihirap, di mali si John the Baptist sapagkat hindi naman siya yumaman, di ba? Or hindi namuhay siya bilang isang propeta at ang propeta ay sa panahon nila ay namumuhay na doon sa bundok. At ang pagkain niya ay pulot-pukyutan, ang kanyang damit ay leather, kinakain niya ay locusts and honey.
Mukha bang mayaman yun? Mukha nga may hirap yun, di ba? Naintindihan na po natin yung last week, di ba, na may calling, kanya-kanya kasing calling tayo, di ba? Kung tinawag ka ng Diyos para yumaman, bakit hindi? Kung tinawag ka ng Diyos na maging propeta, hindi ka kasing yaman ng mga pinayaman ng Diyos, di ba? Kami, mayaman kami kasi nasa Ayala Village kami. Gilid ng Ayala. Gilid. Mayaman tayo kay Lord, amen? Amen. O, kasi meron tayong new heaven and new earth. Palapakan po natin ang Panginoon, di ba? At meron pa tayong gantimpala sa langit dun sa mga iniipon natin sa lupa, di ba? Yung pagbibigay mo ng tithes and offering, pagbibigay mo sa mahihirap. No, yan po ay iniipon mo yan sa langit na iyong kakamtin bilang reward sa Diyos sa mga huling araw. Ngayon, ito yung pangako ng Diyos, di ba? Alang-alang sa inyo'y ililigtas sa Tagalog. Ano yan? Saan ba yan? Yan, diretso mo pa, isa pa. Nangyari ba yun? Oo, nangyari yun, di ba? Sapagkat sa verse 44, no, sa conclusion ng story, no, dun sa episode na yon, sabi ni Luke sa kanyang kwento, at kaming lahat ay nakarating sa dalampasigan ng Malta. So, kung ano yung pangako ng Diyos, nangyari hindi? Nangyari. Pinangyari ng Diyos kung ano ang kanyang sinabi, na sila ay mabubuhay. Pero tanda po natin, ito ay physical salvation. Hindi po to spiritual salvation. Okay? Palagay nyo, itong mga naligtas na to, physically, naligtas din kaya sila spiritually? Sila rin kaya ay tumanggap ng buhay na walang hanggan? Tumanggap sila ng kaligtasan sa physical sapagkat yun ang sinabi ng Diyos. Alang-alang kay Pablo ay maliligtas yung mga kasama niya. Kasi kung lahat sila ay mamatay, hindi na matutuloy yung plano ng Diyos na mangaral si Apostle Paul sa Rome, kay Cesar. Well, hindi clear sa narrative ni Luke na si Paul ay nag-preach ng gospel. Pag binasa po yung narrative ng kwento na yon, mukhang hindi nag-preach si Paul. Nag-pray lang siya, tsaka sinabi niya sa kanila kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanya, pero walang kwento na siya ay nag-preach tungkol kay Christ. Pero ang klaro sa istorya ay buhay silang lahat, nangyari ang pinangako ng Diyos kay Paul, so therefore, totoo ang Diyos ni Paul, at sigurado na nakilala ng unbelievers na nakasakay doon kung sino ang Diyos ni Paul. Amen? Pero hindi sapat na makilala lang ng mga unbelievers ang Diyos ni Apostle Paul. Tama? Kundi dapat ay magsisi sila sa kanilang kasalanan, sila ay humingi ng kapatawaran sa Diyos, sila ay manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at tanggapin si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas para sila ay maligtas sa darating na paghuhukom. Amen po? Okay. Niligtas sila ng Diyos alang-alang kay Paul. Pero kung gusto nilang maligtas ang kanilang kaluluwa sa apoy na impyerno, kinakailangan sila ay magsisi, manumbalik sa Diyos at pagariin si Jesus sa kanilang buhay. So, paano hinarap ni Paul ang isang hopeless situation? At dito mukuha tayo ng principles kung paano sa buhay naman natin, di ba? Ikaw ay hopeless, turuan tayo ng Diyos kung anong ating gagawin. Verse 20. So, hindi na nila makita yung araw at mga bituin ng ilang panahon dahil sa lakas ng hampas sa kanila ng alon at nawalan na silang lahat ng pag-asa. Okay? Nawalan sila ng pag-asa.
walang sign na mabubuhay pa sila. Dinala sila ng Diyos, no? Kasama si Pablo, kasama si Lucas, no? At ibang mga unbelievers, dinala sila sa isang sitwasyon na walang sign na sila ay mabubuhay pa. Inamin yun ni Luke sa kanyang narrative. All hope of our being saved was at last abandoned. At kasama si Paul sa nawalan ng pag-asa, di ba? Kasi all hope of our being saved was at last abandoned. Implying na kasama si Paul sa nawalan ng pag-asa. Anong patunay nun? Sa verses 23 to 24, sabi ng Panginoon sa kanya, for this very night, ano yung sabi sa kanya ng Diyos? Do not be afraid, Paul. Sasabihin ba yun ng Diyos kung di siya natatakot? Di ba? Do not be afraid, Paul. Kung alam, all-knowing si Lord, di ba? Kung alam ni Lord na walang takot si Paul, alam kong hindi ka natatakot, Pablo. Pero sabi ng Lord, huwag kang matakot, Pablo. So alam ni Lord na natatakot din si Pablo, di ba? In other words, si Paul ay as human as we are. Natatakot din siya, di ba? At natakot siya kasama ni Luke. Nawalan sila ng pag-asa o nawawalan na sila ng pag-asa noong mga panahong yon na sila ay nasa isang hopeless situation. Si Abraham at si Isaac, di ba? Natakot din sila, di ba? Paano natakot si Abraham tsaka si Isaac? Kailan sila natakot? Mag-ama yun, di ba? Nung napadpad sila sa isang lugar, tapos tinanong kung sino yung kasama niyang asawa niya, sabi niya, kapatid ko to. Ba't niya sinabi yun? Asawa niya yun. Kasi baka patayin sila para makuha yung asawa niya, di ba? Sinabing kapatid. Dahil sa takot, hinayaan nila na makuha yung kanilang asawa nung hari na nagtanong sa kanila kung sino sila. Makikipisan na sana yung hari. Biglang pinigilan ng Diyos yun di ba? At nagalit yung hari, bakit di mo agad sinabi sa akin? Ay, paninisi din yun, di ba? Tuloy, muntik pa akong mahantong sa isang sitwasyon na ako'y pwedeng mamatay, di ba? Dahil sa takot ni Abraham at ni Isaac, tinanggi nilang asawa nila ang kanilang asawa. Si Peter, natakot din, di ba? Kailan siya natakot? Natakot siya nung si Jesus ay dinakip para ipapako sa krus at mamatay, sapagkat natakot siya nung meron nakakilala sa kanya na kasama ni Jesus, di ba? Kasi kung malamang kasama siya, baka siya ay ipapako din at ipapatay. So, si Paul, si Abraham, si Isaac, si Peter ay great men of God, mga important characters sa Bible na kung saan sila'y kinausap ng Diyos, kinasihan ng Diyos, may takot sa kanilang puso. Ikaw ba ay may takot minsan sa iyong puso sa mga sitwasyon na parang hopeless yung sitwasyon? Meron din, di ba? Hindi ka tao pagka hindi ka natakot, no? So, paano hinarap ni Paul ang isang hopeless situation? Bilang tao, no?
naranasan din niya yung kaunting pangamba. So hinarap ni Paul yung hopeless situation ng may pangamba. Pangit, di ba? Pero human no? Human. Kaya wag nating isipin na yung mga pastor superman, di ba? Ba't si pastor nagdududa? Ano, hindi na ba ako tao para magduda? O baka naman hindi talaga nagdududa, naghihintay lang. Mamaya tingnan po natin kung ano yung nangyari kay Paul. So, bilang tao, naranasan din ni Apostle Paul yung kaunting pangamba. Naranasan mo na ba na mangamba dahil baka hindi ka nagagaling sa iyong karamdaman? Naranasan mo na bang mangamba dahil baka hindi ka makatapos sa pag-aaral kasi mahirap lang kayo? Naranasan mo na bang mangamba dahil baka hindi ka magkaroon ng trabaho o baka hindi ka na mapopromote? Ikaw ba ay minsang nangamba sapagkat baka hindi uunlad ang iyong negosyo? Hindi ka makakabayad ng utang? O nangangamba ka na baka hindi ka na makapag-asawa? Hopeless ka ba sa iyong sitwasyon ngayon at puno ng pangamba? Magandang tanong siguro dito, no? Bakit tayo dinadala ng Diyos dun sa mga sitwasyon na parang hopeless na? Pwede namang hindi, di ba? Di ba, may sakit ka. Pwede namang hindi na dumating sa stage 4, di ba? Pero bakit inaalo ng Diyos na merong makarating sa atin dun sa isang stage na parang hopeless na ang sitwasyon? Palagay niyo bakit? Tinatin nun? Ay, wala dyan, no? Wala, hindi ko nalagay. Siguro dahil nakakalimot na tayo sa Diyos, no? Pwede, no? Kaya, dadali niya tayo sa isang sitwasyon na hopeless para ano? Para umasa naman tayo sa Kanya, di ba? Kasi umaasa na tayo saan? Minsan. Sa kakayahan natin, abilidad natin, sa galing natin, sa sweldo natin, sa performance natin, so on and so forth. Siguro kaya dinudulot ng Diyos na malagay tayo dun sa isang hopeless situation para tumawag tayo sa Kanya sa paraang siya na lang yung ating pag-asa at siya talaga dapat yung ating pag-asa. Siguro para ipakita ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan kung kailan tayo mahina. Di ba? Sapagkat nung malakas tayo ay hindi niya kailangan na ipakita ang kanyang kalakasan sapagkat malakas ka. At kung kayo mahina na, doon niya ipapakitang siya ay makapangyarihan at kaya kang palakasin, pagalingin sa iyong hopeless situation. Pwedeng totoo lahat yun, di ba? No? Ano kaya yung dahilan bakit tayo nasa isang hopeless situation? Alin doon yung akma sa'yo? Now, paano yung gagawin natin pag nandun tayo sa hopeless situation? Nga? Paano kaya? Palagay nyo. Pagka ikaw ay nasa sitwasyon na binanggit ko kanina na hopeless na lahat, wala nang pag-asa, parang di na ako aahon sa buhay, parang di na ako gagaling, parang di na ako mabubuhay pa. Anong gagawin mo? Papakamatay? Ngayon ginagawa ng iba, di ba? Bad yun. Thou shall not kill, sabi ni Lord, di ba? Tapos, kahuli-huli ng buhay mo, sinuway mo ang utos ng Diyos. Well, ang dapat gawin call unto God. Amen po? Call unto God. May record ba dun sa ating text, sa narrative na tumawag sila sa Diyos? Parang wala, no? Kung babasahin niyo, wala kang makikita na tumawag sila sa Diyos. Pero I'm sure, si Apostle Paul, si Luke, hindi pwedeng hindi, di ba? Hindi lang nila sinabi. Kasi prayerful sila
Everyday, nagpe-pray sila. At alam nila kung paano tumawag sa Diyos. At binigay sila tayo ng karapatan ng Diyos na tumawag sa Kanya ng Abba, Father. Di ba? Pero di niya na sinabi yun. At posible din, yung mga tao na unbelievers, tumatawag din sila sa kanilang mga Diyos sapagkat meron na silang mga iba't ibang Diyos noon. Noong mga panahong yon. Pero hindi na kiniwento ni Luke. Alam niyo yung katulad ng story ito sa Old Testament na sila ay nasa isang malakas na bagyo? Anong part sa Old Testament yung kwento na pareho na to? Okay? Noah ba? Hindi naman bagyo yun eh. Bahaya tayo, no? Ano pa? Kay? Jonah. Di ba kay Jonah? Alala nyo? Jonah chapter 1 verses 4 to 5, sabi doon, "But the Lord hurled a great wind." Nagkaroon ng malakas na hangin doon sa dagat at malakas na alon sa karagatan. No? Kaya yung kanilang sinasakyang barko ay malapit ng masira, di ba? Threatened to break up. At yung mga marino, yung mga nangangasiwa sa barko ay natakot. At lahat sila, no, bawat isa sa kanila ay sumisigaw, umiiyak sa kanilang mga Diyos. So in other words, tumatawag sila, di ba? Meron na silang mga kanilang Diyos eh. Meron silang Diyos ng dagat, meron silang Diyos ng araw, meron silang Diyos ng kahoy, no? O ano-anong Diyos na meron sila na kanilang sinasamba. Alam niyo ba kung ano yung Diyos ng dagat na kanilang sinasamba ng mga Griego? Ang pangalan niya ay Poseidonios. Poseidonios. Yun ang kanilang God of the Sea. Malamang kung sino yung sumasamba kay Poseidonios ay tumatawag sa kanya upang sila iligtas, di ba? Sa tiyak na kapahamakan. Ikaw, sino yung tinatawagan mo sa panahon na ikaw'y nasa isang hopeless situation? Ang Diyos ba natin talaga o may iba pa? Saan tayo madalas pumunta pagka tayo may problema financially? Akala ko ba sa Diyos? Ha? Saan tayo dapat lumapit pagka tayo may problema kung di sa Bombay? Kay Lord, di ba? Eh, asan si Lord? Pupuntahan mo. Paano mo pupuntahan si Lord? Saan? Panalangin. Ano pa? Bukod sa panalangin, ano pa? Asan ba si Lord dito sa lupa? Na puso natin. Siyempre, manalangin, Lord, tulungan mo po ako. Saan pa? Saan pa? Saan ka lalapit? Sa pastor ba? Ako ba yung church? Sa church ka lalapit, di ba? Sa church ka lalapit. Kasi sino yung head ng church? Si Lord. Di ba? So, bago ka lumapit sa iba, dapat sa church. Kaya lang, minsan, di ba, hindi naman kayang tugunan lahat ng church, no? Sana magkaroon ng usap-usapan ng mga churches na pagka may isang maliit na church, nangangailangan ng kapatid, siyempre, doon na sila lalapit, di ba? Baka pwedeng makihingi ng tulong sa ibang malalaking church, no? Alang-alang sa isang kapatid. Sapagkat wala tayong ibang lalapitan dito, kundi si Lord, di ba? Through the church. Ano ba ang pangako ng Diyos sa atin bilang church? Yung pangako ng Diyos kay Abraham, yun pa rin yung pangako niya sa atin. Ano ba yung pangako niya kay Abraham? At sa Israel? You will be my people, I will be your God, tapos I will bless you and you will be a blessing. Di ba? In other words, si Lord yung blessing na yun, di ba? Dahil si Lord ang head ng church, dapat yung church ay maging blessing sa ating lahat. Amen po? Palapakan natin si Lord po. Di ba? So, ang church dapat maging blessing sa bawat isa. Kaya, pinaisip sa akin ni Lord kanina, na pag may need tayo, dapat pinapaalam sa church. Para lahat ng members tumutulong, di ba? Paalam sa church, hindi lang sa pastor. Kasi pagka sa pastor lang nakakaalam, paano nyo malalaman yon na may tinutulungan tayo? So, hindi natin malalaman na naging blessing tayo, di ba? Ang goal ng Lord sa church is to be a blessing. Hindi lang sa ating mga magkakapatid, kundi sa community, di ba? Kaya nga, pinagpipray ko na one of these days, magkaroon tayo ng, sa pamagitan ng ating
kapartner ngayon na COMDEP GLU na magkaroon ng ALS, di ba? Para sa mga hindi nakatapos sa pag-aaral, para maging blessing tayo sa kanila. Di ba? O anumang paraan na tayo maging pagkapalas sa mga tao, gawin natin yun sapagkat yun ang ating pagkatawag ng Diyos sa atin. So, sino yung dapat mong tawagan sa panahon ikaw ay nasa isang hopeless situation? Ang Lord and His Church. Pumasok sa isip ko, pinasok sa akin ni Lord yung sa isip ko yung pangyayari na kung saan si Jesus naglakad sa lupa, sa dagat, sa tubig, no? Sa tubig. Tubig. Ano kaya ibig sabihin nun? Palagay nyo, ano ibig sabihin nung, bakit ginawa ng Panginoon na lumakad sa tubig? Ha? Walang imposible sa Diyos? Ano pa? Makapangyarihan ng Diyos? Simple lang yun eh. Pero ano pa yung pwedeng malalim dahilan, bakit lumakad si Jesus tubig? Himala, okay? Ibig sabihin siya ay miracle working God. Ano pa? Para patunayan siya yung Messiah sapagkat siya, nag-perform siya ng miracle, di ba? Yung pinaka-main thing. Pero may iba pa kaya na, kasi yung, alam niyo ba yung 10 plagues, kung bakit ginawa ng Diyos yon sa Egypt? Kaya may 10 salot, bawat isang salot na yon tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan nila. Alam niyo yan? So, ang pinakita ng Diyos sa kanila, yung Diyos nyo, ako yung Diyos ng mga Diyos na dapat nyo paniwalaan. O bakit lumakad siya sa tubig? Kasi meron sila Diyos ng tubig, di ba? Ng dagat. Ano sasabihin ng Lord? Ako yung God of the sea. Hindi yung Diyos na sinasamba nyo. Dapat sa akin kayo tumawag. Amen po? Hindi sa kung sino-sinong Diyos na inyong kinikilala o Savior. No? Meron tayong kanya-kanyang kinikilalang Savior. Pagka may problema tayo financially, alam natin kung sino nilalapitan natin. Diba? Kasi parang siya yung Savior natin in terms of financial need. Nakakalimutan na natin si Lord, yung ating Savior. Amen? Tumawag yung mga unbelievers sa kanilang Diyos, yung mga marino sa panahon ni Jonah. At pinakita ng Panginoon na siya ang Diyos ng mga dagat na dapat nilang tawagan. Ngayon, dun sa panahon na si Paul, si Luke, tsaka yung mga unbelievers natatakot, wala na pag-asa, palagay niyo paano dapat mag-pray si Paul? Yeah, natin yan. Paano dapat mag-pray si Paul? Palagay niyo, doubtful, Lord, hindi naman pala totoo yung dadalhin niyo ako sa Rome. Kasi merong sinabi si Lord sa kanya, di ba? Huwag kang mag-alala, no? Huwag kang matakot kasi may plano ako sa iyo, dadalhin kita sa Rome. Nandun ka na sa, papuntang Rome. Tapos biglang bumagyo, walang pag-asa na kayo mabubuhay. Lord, hindi naman yata totoo na ako'y dadalhin mo sa Rome. Ganun ba manalangin si Paul? Doubtful? Ano pa kaya? Number 2. Little hope. Lord, tuloy pa ba yung plano mo sa akin papuntang Rome? Pwede, no? Pwedeng meron pa ba pag-asa, Lord, na kay makakarating sa Lord? Sapagkat pinakita mo sa amin ngayon na walang sign na kami mabubuhay dito. Or confidence ang pinakita ni Paul. Number 3. Meron ba ako dito? Yun. Lord, naniniwala po ako na dadalhin nyo ako sa Rome. Kakaiba yung prayer na yun, di ba? Paano ka manalangin pagka pinapahayag mo ang pananampalataya mo sa Diyos? Doubtful? With little hope? Or confident that God is going to answer your prayers because He is true to His word? Nagpipray ka ba ng walang pananampalataya? Nagpipray ka ba ng may kaunting pag-asa? O nagpipray ka ng may buong pagtitiwala?
call upon God with full trust and confidence in Him. Ganda na natin kanina. Kanina kinanta natin yun. Trust Him. Trust the Lord with all your heart. Love pala yun. Love the Lord with all your heart. Trust in the Lord. No? So, what to do in a hopeless situation? Number 1, call upon God with full trust and confidence in Him. And number 2, wait upon God's Word. Wait upon God's Word. Sabi mo sa katabi mo, wait upon God's Word. Wait upon God's Word. Okay. Now, si Paul, alam ni Paul kung paano maghintay sa Diyos, no? Dahil merong direct word sa kanya ang Diyos na dadalhin kita sa Rome. Di ba? So, hinihintay niya yon. Alam niya kung paano ibig sabihin ng wait upon the Lord sapagkat merong word sa kanya si Lord na dadalhin siya sa Rome. Naghihintay siya, di ba, ng sagot. Meron ka bang hinihintay na sagot kay Lord kasi merong direct word sa iyo si Lord na alam mong galing sa kanya? Na hinihintay mong mangyari? Sabi ng Lord kay Paul, you must testify also in Rome. Okay? So in other words, yung prayer ni Paul, kung nagpe-pray siya ng mga time na yun, ay posible, sinasabi niya, Lord, tuloy pa po ba yung plano mo sa akin sa Rome? Well, naniniwala po ako, Lord, because you are true to your word. Totoo ka sa iyong salita, at ako'y naniniwala. Siguro, baka siguro nagpe-pray, baka lang baka yung prayer ni Paul, baka dahil sa kanyang humanity, nagdududa din, di ba? Lord, parang wala natin pag-asa na kami, makakapunta ng Rome. Kasi yun ang sinabi ni Luke, di ba? Nawalan sila ng pag-asa na mabubuhay pa sila. Lord, parang wala na yatang chance na mangyayari yung sinabi mo. Siguro na mga time na yun, baka hindi pa binibigay, hindi ayaw magsalita ni Lord kasi parang walang pananampalataya doon, di ba? Sa mga ganung panalangin. At siguro nung sabihin na ni Paul na, Lord, sige, naniniwala po ako na totoo yung sinabi, baka doon na siya nagsalita. Hindi ko alam. Don't know. Pero may sense yun, di ba? Minsan nagpipray tayo ng parang wala tayong faith. Nung nagkaroon tayo ng pananampalataya, sa kanya lang tinugon kasi alam niyang naniniwala ka. No? Lord, bumabagyo. Alam ko na gusto mong magsimba ko kahit bumabagyo. Lord, in Jesus' name, titigil ang ulan. Sino may sabi sa'yo? Tapos paglabas mo ng bahay, nagdala ka ng payong. Asa ng faith mo doon, di ba? Alam mo, titigil, nagdala kang payong. Ano yung sagot ng Diyos sa kanya? Sagot ng Diyos sa kanya, do not be afraid, Paul, you must stand before Caesar. So, nung marinig niya yun, do not be afraid, Paul, for you will stand before Caesar. Nagkaroon ng pananampalataya, di ba? Yun! Tapos na yung paghihintay ko, may sagot na si Lord. Sigurado na makakarating tayo sa Rome at tayong lahat, sabi niya, ay maliligtas. Okay? Sinabi ng Diyos sa kanya yon sapagkat hindi niya pwedeng biguin ang kanyang salita. So dahil doon, naranasan ni Paul ang protection ng Diyos at nadamay pati yung mga unbelievers na nakasakay sa barko. So anong gagawin natin pagka tayo nasa hopeless situation? Wait for God's word. Paano pwedeng malaman yung word ni Lord? Tayo, si Paul, naririnig niya kasi nagsalita sa kanya ng diretso. No? Tayo, paano natin malalaman na yun yung word ni Lord sa atin? O kay Lord talaga galing yung naririnig natin? Paano tayo mananalangin in such a way na alam natin ito yung word ni Lord? Ito na yung confirmation ni Lord sa akin. No? Naghihintay ako ng matagal
may sinabi si Lord sa akin. Paano natin malalaming sinabi ni Lord sa atin yon? O anong gagawin natin para may marinig tayo kay Lord? Palagay nyo. Paano posibleng malaman ng word and confirmation ng Lord? Number 1, fasting. Prayer and fasting. Pray and fast ka, di ba? Para makarinig ka kay Lord. Isa sa mga purposes ng prayer and fasting, to be able to hear from God. Hindi yung parang welga, di ba? Lord, hindi ako kakain para bigyan mo ko ng sagot sa dalangin ko. Hindi ganon. Para marinig mo kung ano yung word ni Lord. Kasi magiging mas focused ka sa pananalangin sapagkat hindi ka kumakain ng mga time na yon. Naka-focus ang mind and attention mo kay Lord. Number 2, Bible reading, di ba? Pwede mong malaman ang sagot ni Lord, ma-confirm ang word ni Lord through your Bible reading. Eh, hindi ka nagbabasa ng Bible, paano mo malalaman ang sagot ni Lord? Minsan nga, di ba, dahil may nabasa ka na sa scripture, ipapaalala sa iyo ni Lord yung word, di ba? Galing sa binasa mo para bilang sagot dun sa tanong mo o sa paghihintay mo sa Kanya. Pangatlo, unexpected circumstances, di ba? Yung Israel, di ba, natalo sila sa gera. Tatanong sila sa Diyos, bakit kami natalo? Anong sagot ng Lord? Dinidisiplina sila. So dahil sa circumstances, nalaman nila ang word ni Lord. Ayan ang disiplina ko sa inyo. Si Joseph, di ba, nung mga panahon na siya ay nasa isang circumstance na siya ay pinagbenta ng kanyang mga kapatid, gustong patayin kasi, di ba? Pinagbenta na lang, tapos naging bilanggo pa. Hindi niya maintindihan kung ano yung word ni Lord sa kanya, di ba? Naghintay siya until such time na-realize niya ang sabi ng Lord, ang word ni Lord sa kanya. Nung makita niya yung mga kapatid niya doon sa Egypt, siya na yung second in command. You meant it for good, sabi niya, but you meant it for evil, but God meant it for good. Yun ang narealize ng word ng Lord kung bakit siya nag-suffer. Yung ginawa niyo sa akin, mga kapatid ko, yung mga kapatid niya, kasap niya yung ginawa niyong evil sa akin, God meant it for good para tayo maligtas sa 7 years of famine. Okay? So may mga circumstances sa buhay natin na nangungusap na ang Lord, di pa natin alam. Malalaman natin yon along the way. Kung bakit tayo nasa isang mahigpit na pagsubok. Pang-apat, godly counsel, di ba? Ang Lord mangungusap, minsan nga, yung asno pa nga, ginamit niyan, di ba? Para magsalita ng isang prophetic word. Si Paul, nag-counsel, di ba? Huwag na tayong tumuloy, sabi niya centurion, kasi baka mapahamak tayo. Hindi lang yung barko, kundi yung buhay natin. Okay? Number 5, vision and dreams. No? Totoo yun sa Acts, di ba? Sapagkat si Pedro, tsaka yung isang Roman official, nagkaroon ng vision, di ba? Si Peter nagkaroon ng vision, tapos yung Roman officer na Gentile ay nagkaroon ng dumalo yung anghel, di ba? So, nag-confirm lahat-lahat ng yon para doon sa mensahe ng Panginoon na gusto ng Diyos na maligtas pati yung mga hentil. At marami mga Muslim ang na-convert, no, sa Christianity dahil sa vision and dreams na kanilang naranasan. No? Nagpakita sa kanilang Panginoon at sila'y naniwala sa Panginoon dahil sa vision and dream. At totoo ito sa akin sapagkat naranasan ko to kay CJ nung nanaginip siya, nanaginip ako at pareho yung aming word na narinig sa Panginoon na siya ay kukunin na ng next month. Kaya yung prayer ko nun, iba. Ang prayer ko, Lord, please extend. Malapit na yun eh. Kasi September, yun yung sinabi sa panaginip ni CJ na kukunin na siya ni Lord. No? Tapos ako naman panaginip ko, naguhukay ako ng lupa. Hindi ko sinabi sa kanya kasi baka matakot siya. Akin na lang yon. Tapos, dumating na yung September. Siyempre, puro na ako prayer, fasting, seeking God's will, bargaining for extension. No?
Malapit na, 4 days na lang, oh. Umaasa na ako na, Lord, malapit na po. Ililigtas mo na yung anak ko. Pero kinuha ni Lord, at wala akong magagawa kundi magtiwala sa kanyang magandang plano. Number 6, hanggang walang sagot, ano gagawin mo? Dadabog? Ha? Ayaw ka na sa ministry? Ayaw ka na kay Lord? Hindi ka na magsisimba kasi walang sagot si Lord? Well, be patient in waiting and keep serving Him. Yung iba, di ba? Hindi na sila gumaling talaga. Kasi yun yung plano ng Lord. Iba-iba yung dealing sa atin ni Lord, no? Hindi pare-pareho. Basta habang may buhay tayo, let's serve, worship, obey our living God. Amen po? Palapakan natin si Lord po. Parang wala na akong time. Pangalawa, paano hinarap ni Paul ang isang hopeless situation? Number 2, bilang true believer, nagtiwala si Paul sa assurance ng Diyos at ginarantya niya ito sa iba. Okay? Dahil meron na siyang word, di ba? Come from the Lord. Walang buhay na mapapahamak sa inyo. So therefore, nagtiwala siya sa pangako ng Diyos, na-confirm niya yung word ni Lord. At dahil doon sinabi niya yung sa mga tao, ginagaransya niya sila, walang buhay na mawawala kahit isa sa atin. Ginaransya niya sa kanila yung pangako ng Diyos. Noong una, meron siyang kaunting takot, di ba? Sapagkat di pa nangungusap ang Diyos. Pero nung salita na ang Diyos, ay na-confirm niya from God kung ano yung plano ng Diyos. Sila yung mabubuhay lahat. Dadalhin siya ng Lord kay Cesar para mangaral. So therefore, nabuo ang kanyang kalooban. Nagkaroon siya ng full trust and confidence sa salita ng Diyos at ginaransya niya yung kanyang mga kasama dun sa salita ng Diyos na sinabi niya. Nagtitiwala ka ba sa mga pangako ng Diyos? Kaya mo bang i-guarantee sa iba yung promise ng Diyos na totoo ang kanyang sinasabi? Numbers chapter 23 verse 19, God is not a man that He should lie, or a son of man that He should change His mind. Has He said and will not do it? Or has He spoken and will not fulfill it? God is not a liar. God is true to His word, so therefore let's trust Him. Amen? In closing, so ano yung pwede nating paniwalaan sa promises ng Diyos na pwede nating i-guarantee sa iba? Hindi lang dapat ikaw naniniwala sa promises ng Diyos. I-guarantee mo yun sa iba para sila rin magkaroon ng pag-asa. Sapagkat maraming tao ang hopeless ngayon. Hindi lang sa kanilang buhay sa material, kundi yung hopeless sila na baka sila'y mapunta sa impyerno. Kung hindi tayo magsasalita sa kanila at igagaransya ang mga pangako ng Diyos para sila ay magkaroon ng pag-asa. So ano yung pwede nating paniwalaan sa promises ng Diyos na pwede nating i-guarantee sa kanila? Lagay nyo. Number 1, God's promise of forgiveness. Amen po? Sabi ng salita ng Diyos, kung ipapahayag natin ating mga kasalanan sa Kanya, siya ay tapat at banal, siya ay matuwid, no? Upang tayo hugasan, patawarin sa lahat ng ating kasalanan o sa lahat ng ating karumihan. Amen po? Naniniwala ka ba sa salitang yon ng Panginoon, ng Biblia, na kung ipapahayag mo yung makasalanan, ikay papatawarin ng Diyos? Abay, kung hindi ka naniniwala, hindi ka believer, di ba? At kung hindi ka believer, hindi ka anak ng Diyos. Kung hindi ka anak ng Diyos, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, naniniwala tayo sa promise ni Lord na once na lumapit tayo sa Diyos na may pagpapakumbaba at humingi ng tawad, because of His promise in His Word, God is going to forgive us. God is going to cleanse us from all our unrighteousness. Amen po? So, igaransya mo rin sa iba yon. Kung ikaw ay hihingi ng tawad sa Diyos, ikaw ay papatawarin ng Diyos basta lumapit ka sa Kanya na may pagpapakumbaba. Amen po? Di naman tayo nagbibigay ng false hope, di ba? Ang binibigay natin ay isang kasiguruhang salita mula sa pangako ng Diyos, sapagkat una sa lahat tayo naniniwala sa salita ng Diyos at dapat maniwala din ng iba na ang Diyos ay handang magpatawad. Amen po? Kahit gaano kalaki ang ating kasalanan, God is willing to forgive. Ano pa?
Maniwala tayo na ang promise ng Diyos ng eternal life ay totoo at i-guarantee din natin to sa iba. Di ba? Ano sabi ng salita ng Diyos? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him, Jesus Christ, should not perish but have everlasting life. 1 John 5:13, I write these things to you, yung sinulat ni John dun sa 1 John, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. You have eternal life. Hindi you will have eternal life, but you have eternal life. Naniniwala ka ba doon? Ikaw ay may buhay na walang hanggan sapagkat sumasampalataya sa anak ng Diyos? Iba, hindi naniniwala eh. So they are unbelievers. But if you believe, then you are a believer in Jesus Christ, and God will fulfill His promise. God will grant you the right to become His child. Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, Jesus Christ, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Meron tayong redemption. Ano yung redemption? Meron tayong kaligtasan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na nabuhos sa krus sapagkat yun ang paraan upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Nung tayo humingi ng tawad, pinatawad tayo sapagkat hinugasan tayo ng dugo ng ating Panginoon. At dahil doon tayo may kaligtasan sa ating Panginoon dahil sa yaman ng kanyang biyaya. Amen po? Palapakan natin si Lord. Ano po? So kung naniniwala ka doon, igarantya mo yun sa iba. No, kung ikaw ay mananampalataya sa Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano pa? God's promise of renewed life. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, new creation. No? Yung lahat ng tinanggap ng Diyos bilang kanyang anak ay binabago niya. Ginagawa niyang isang bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, kundi siya'y bago na. Naniniwala ka ba na ikaw ay binago na ng Diyos? Asan ang pagbabago? Pati nga. So kung naniniwala ka na ang Diyos ay nagbabago ng buhay, garantya mo yun sa iba. May pag-asa pa para magbago yung anak mong adik. May pag-asa pa para magbago yung kapatid mong sugarol. Sapagkat ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Amen po? God's promise of way out to trials. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya paintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Naniniwala ba kayo doon? Bibigyan ka ng Diyos ng lakas upang mapagtagumpayan ang iyong pagsubok? Garantya mo rin sa iba yun. That God is going to help us to find a way out sa ating mga trials. At marami pa na pwedeng ipangako ang Diyos sa atin na dapat nating paniwalaan, dapat igarantya sa iba. Pero magiging totoo lang ito, lalo na kung ang isang tao na makasalanan ay maniniwala sa salita ng Diyos, kung isang makasalanan ay magsisisi at magbabalik loob sa Diyos, kung ang isang makasalanan ay tatanggapin si Jesus at mananalig sa Kanya bilang Messiah, ang ating Savior, God and King, therefore siya ay handang magpasakop kay Jesus bilang hari ng kanyang buhay. Tayo magsitayo, tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for your word, Panginoon, sa amin. This morning, kami nahihiya dahil sa mga kakulangan ng aming pananampalataya sa inyo. And we thank you sapagkat naunawaan mo kami, sapagkat naranasan mo maging tao, naranasan mo magutom, naranasan mong matulog, naranasan mong masaktan at alimurain ng ibang tao. Kaya naiintindihan mo ang aming sitwasyon bilang tao, aming kahinaan, aming pagkatakot, aming pangamba sa mga panahon na kami ay nasa isang hopeless situation.
Tulungan mo kami, Panginoon, na maintindihan yung mensahe mo, Panginoon, na walang dapat ibang Diyos na aming lapitan kundi kayo lang. Or ang church mo. Nawa, Panginoon, marinig namin buhat sa inyo ang isang salita, Panginoon, na magbibigay sa amin ng gabay sa buhay, ng pag-asa, Panginoon. At marami ka na pong sinabi, Panginoon, sa iyong salita na dapat na lang naming tanggapin at paniwalaan na ito'y totoo, Panginoon, na yung gagawin sa aming buhay, ang kapatawaran, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, at ang bagong langit at lupa na inilaan mo para sa amin, Panginoon. Ito'y isang salitang katotohanan, Panginoon, na iyong pinahayag at aming pinaniniwalaan, pero minsan nagdududa ang iba sa amin. Nagdududa na maaring baka hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan. At ngayon, kung meron sa atin na nagdududa pa sa kanyang kaligtasan, ang Lord, tandaan mo, mahal ka. At nais niya na ikaw ay maligtas. Nais niya na ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero kailangan mong humarap sa kanya na may pagpapakumbaba para aminin ang iyong mga kasalanan. At humingi ng tawad sa Diyos. At ang Diyos ay handa kang patawarin sa iyong mga kasalanan sapagkat siya'y banal, siya'y matuwid. At nangako na sino mang lalapit sa kanya para humingi ng tawad ay kanyang lilinisin at hugasan, papatawarin sa lahat ng kanilang mga kasalanan. So lumapit ka sa Diyos at magpakumbaba sa kanyang harapan, humingi ng tawad at tanggapin si Jesus sa iyong puso bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Ikumpisal mo ng iyong bibig, ikumpisal mo sa iyong puso na Panginoon, ikaw ay tinatanggap ko bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Panginoong Jesus, I receive you as my Lord and Savior. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sabihin mo yan sa iyong puso. Sabihin mo yan ng iyong bibig. Confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead. At ang word ni Lord sa Romans 10:9, you will be saved. You will be saved. Just confess your faith in Jesus Christ. You will be saved. Believe in it. Maniwala ka na kapag ikaw'y sumampalataya, ikaw ay maliligtas sapagkat yun ang salita ng Diyos. Hindi niya pwedeng baliin ang kanyang sinabi. Totoo siya sa kanyang salita and therefore we can trust His word. Let's put our trust in His word that God is going to fulfill what He said. So Lord, kami po ay nagpapahayag na aming pananampalataya sa iyo. Nagpapasalamat sa pagpapatawad mo, Panginoong Jesus. Aming dakilang Ama, salamat sa pagpapatawad mo sa amin. At salamat sapagkat dahil tinanggap ka namin sa aming puso bilang aming Panginoon tagapagligtas. Totoo ang iyong salita na kami ay ligtas. Kami ay may buhay na walang hanggan. Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, sa iyong pangako, Panginoon, na gagawin mo to at ginawa mo na sa amin ngayon pa lang. At ikaw ibabalik upang lubusin, Panginoon, ang aming kaligtasan upang kami dalhin sa bagong langit at bagong lupa na iyong inihanda para sa lahat ng mga sumasampalataya sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako. At nawa kami bilang iyong iglesia ay maging pagpapala sa maraming tao. Kung paano ito ang layunin mo sa iyong katipan, una sa Israel at ito'y nagpatuloy sa iglesia. Panginoon, yun pa rin ang plano niyo po sa amin, na kami ay maging blessing to all the nations. Kaya naman, tulungan mo kami, Panginoon, na kung ano yung promises mo, bahagi namin to sa iba at garantyahan sila na totoo at maaasahan ang iyong salita. Nang sino mang magsisi ay papatawarin mo, Panginoon. Sino mang manampalatay sa iyong anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, bigyan mo kami ng boldness and courage and power to proclaim your word, O God, na habang ginagawa namin ang pagdidisipulo ng mga tao, kasama ka namin at hihipuin mo po ang puso ng mga taong nakakarinig na iyong salita at sila ay magsisisit at babalik loob sa inyo sa pamagitan ng inyong pagkilos. Dakilang Diyos. Amin din po pinapasalamat sa inyo ang may mga kaarawan. Thank you for adding another year sa kanilang buhay. Bless them, Lord, continually and grant their heart's desire according to your will.
Pagpalain niyo rin po ang mga magdiriwang ng kanilang mga anniversary, Panginoon, ng kasal. Patuloy na pagtibayan niyo po ang kanilang pagsasama. At sa Sunday, Panginoon, nawa igawad mo na makarating ang mga couples, Panginoon, upang i-renew ang aming vows sa isa't isa, Panginoon, upang muli pa ay mangako kaming magsasama ng walang iwanan at magsasama ng matatag bilang mag-asawa at isang pamilya. Lord, pagpalain niyo po yung mga kapatid po namin na sa ibang bansa, ingatan, patuloy na pagpalain, Panginoon, at maging ilaw at asin sila, Panginoon, sa mga sila lugar naroon, Panginoon. Bless niyo po ang mga may negosyo, Panginoon, bigyan sila ng karunungan, katalinuhan sa kanilang pamamahala at isang magandang serbisyo na kanilang ibibigay sa kanilang mga kliyente, sa mga employees. Lord, we pray for your blessings upon them, wisdom, strength, Panginoon, mga pressures and stress, Panginoon, na kanilang nararanasan. Tulungan mo sila na ma-overcome ito. At we pray for your promotion, Panginoon, for our employees, O God. Lord, we pray na sa amin pong patuloy na pagharap, Panginoon, ng mga hamon sa buhay, tukso na aming kakarapin during the week, Lord. We pray for your empowerment, O God, upon us. Fill us with your Holy Spirit, O God. Punuin niyo kami ng inyong Santong Espiritu. Punuin niyo kami ng pag-ibig. Punuin niyo kami ng kagalakan sa puso. Punuin niyo po kami, Panginoon, ng pagpipigil sa sarili upang sa mga panahon na nandyan ang tukso ay mapipigilan namin ang aming sarili na bumigay sa tukso, Panginoon, sapagkat Ikaw ang nagpupuno sa amin. Ikaw ang nangungusap sa amin. Ikaw ang sumasaway sa amin. Ikaw ang gumagabay sa amin upang kami ay magtagumpay sa buhay na ito. Hindi namin kaya mabuhay kung wala ka, Panginoon. So we totally depend on you, O God. Holy Spirit, continue to speak to us and we will listen. Hayaan niyo po sa inyong lingkod ay ipataw sa bawat isang iyong mayamang bendisyon sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-harap sa inyo ng walang kapintas at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sumakanya ang kapurihan, ang karangalan, ang katakilan, kapangyarihan, mula pa nung una, ngayon at magpakailanman, and all of God's people say, Amen. God bless you.